1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito sa awa ng Diyos, Diyos ko, nakaraos din para sa linggong to. So, bukas, last day, tapos sa 16, Teacher's Day. Kaya naman happy ang lahat. Dahil nga, may pahinga na naman kami sa Friday, o diba? So, abangan ninyo yung live ko. So, yon. So, and then, of course, excited din naman ako dahil ayan na nga, Diyos ko, malapit na ang labanan ng mga pageant ngayon. Di ba? Yung mga national pageant sa atin. Andiyan dyan, syempre, yung Miss Intercontinental na aabangan natin kung sino nga ba ang magwawagi dito. Nandiyan dyan din, syempre, ang Reyna Hispano-Americana. And then, nandiyan dyan din ang Miss World Philippines. O, di ba? So, yon. Kaya naman, tumutok lang kayo dito. At syempre, magpapasabog tayo ng bonggang-bongga sa mga chika. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat ng bonggang-bongga sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello! So maraming salamat naman sa pag-subscribe ninyo at saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Kaya naman ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So ito nga para sa una natin chika. Speaking of Miss World, press presentation ng Miss World magaganap na this coming Friday sa January 16, 2 p.m. live natin mapapanood syempre sa YouTube channel ng Miss World. At eto nga, sa Ocoda, Manila gagawin. O, di ba? Ang bongga. Siyempre, excited akong makilala ang lahat ng mga kandidata dito na lumalaban ngayon sa Miss World Philippines. And then, of course, tingnan natin kung sino nga ba ang malakas ang dating. Di ba? And then, ayun, looking forward tayo sa mananalo ngayong Miss World Philippines ngayong taon na to. Siyempre, meron sila Miss World Philippines and then meron silang Universal Woman, and then meron silang anong tawag dito, the Miss Global. O, di ba? So, bongga, 3 corona ang pag-aagawa ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss World Philippines. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang mga eksena, pasabog, at kung sino nga ba ang pang Miss Global, pang Miss World, at saka syempre, pang Universal Woman. O, di ba? Abangan ninyo yan. Kaya, tutok lang. O, di ba? Bongga yan. And then, good luck sa kanilang lahat. O, di ba? So, syempre, abangan ko dyan kung ano ang pa-eksena at ano nga ba ang mga ganap. So, sa February yata ang kanilang coronation. Kaya, tumutok lang tayo ng bonggang-bongga dito sa Miss World Philippines. Oh. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Chantal Smith, wishlist na sumali sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay okay lang kung magbabalik siya. Sexy din naman to at magaling. So, last time na sumali siya sa Miss Universe Philippines, di ba? Talagang bongga talaga at doon nga natin siya nakilala. And then, ayun, looking forward ako kung ano magiging eksena niya, kung ano ang magiging ganap niya ngayon pag sumali siya dito sa Miss Universe Philippines. Magaling naman si Chantal.
Si Chantal ay, ano bang masasabi ko? Siguro kailangan niya lang ng transformation talaga. Pero ang naririnig ko, ayaw nang sumali muna ni Chantal kasi nga ang alam ko ay kumukuha to ng low, di ba? So parang feeling ko ay tatapusin niya muna ang kanyang pag-aaral tapos saka to babalik. Pero may mga usap-usapan, may mga wishlist, so tingnan natin kung kakagating nga ba to ni Chantal. At gusto niya pa nga kaya bumalik sa mundo ng pageantry. So yan yung abangan natin kung ang Chantal Smith ay babalik. Pero ikaw, inaabangan mo ba siya? So, comment below, di ba? So, yun. So, good luck. Pero ito ang sumunod na chika. So, ito nga, sa Miss Intercontinental naman, ay ito nga, kaabang-abang ang ating pambato na lalahok nga dito sa Egypt. Nakarating na siya sa Egypt kanina. Ang ating pambato na si Christina Van Helflen, di ba? Ang bongga ng apelyido. Pero alam niyo, sa totoo lang maganda siya. At parang feeling ko, mukhang may laban talaga ang Pilipinas ngayon sa Miss Intercontinental. Yung last time na nilaban natin dyan, nakatungtong na hanggang top 6 eh. Bongga ang competition ng Miss Intercontinental kasi nga medyo mahirap ang labanan at 53 candidates ang nagkukumpit dito. Tapos tinignan ko yung profile ng mga candidates. Isa si Miss Philippines talaga sa masasabi mo maganda. At tignan natin kung ano ang pasabog na gagawin ni Miss Philippines. Pero eto nga ang tanong ng lahat. Pambato natin dito sa Miss Intercontinental, siya na kaya ang susunod na magkukuha daw ng corona mula sa Miss Intercontinental? Mula nga syempre, di ba, noong dalawang reyna na, di ba, Cindy Opiasa at saka, sino ba yung isa nakalimutan ko? Anyway, so good luck. And then, parang feeling ko naman, depende kung nag-prepared siya. Pero yung beauty niya, swak na swak at pwedeng-pwede. So parang feeling ko makikipaglaro talaga siya dito sa Miss Intercontinental ng bonggang-bongga. And then, ayun, so kung matalino talaga siya at kaya niya talagang ay nako, magpa-impress sa mga hurado, ayun, so siya na yung susunod na reyna ng Miss Intercontinental. Actually, matagal-tagal tayong hindi talaga nakakakuha ng corona dito, pero kasi mula nang lumaban tayo noong 2018, ayun, nakuha na natin yung corona. Tapos, sumunod nga kay Cindy Opiasa. Tapos, ayun, hindi pa nasusundan. Pero I hope na siya na. Kasi noong last year, ang alam ko, nag-top 6 tayo. Pero ngayon, looking forward ako kung kukuha tayo ng corona. Kasi, guys, mahirap ang labanan dito eh. So, parang kukuha sila ng top 20, tapos top 5 na kagad. O, di ba? Plus 1. So, yun. So, good luck. And then, tingnan natin kung ang ating reyna nga ba ay pumalo ng bonggang-bongga. Pero ito ang sinasabi ng lahat. Malakas din daw ang pambato ng Thailand ngayon dito sa Miss Intercontinental dahil ang kanilang pambato ay talaga naman, oh my gosh, Inglesera din, di ba? Ito nga ay si Vanessa Weng. Well, ang masasabi ko dyan, di ipakita niya ang galing niya. Minsan na talagang nagtunggali ang Thailand at saka Philippines dito sa Miss Intercontinental. At alam ko nakuha na rin nila ang corona ng Miss Intercontinental 2 beses na rin. So, parang feeling ko, hindi na to bago sa atin na, alam mo yon yung tapatang Philippines and Thailand sa competition ng Miss Intercontinental. So, looking forward na lang ako kung sino nga ba ang mas malakas. But for now, parang feeling ko malakas din si Philippines. And then, tingnan natin. So, kung sino nga ba ang bubuga ng bonggang-bongga sa competition na to. And then, nung last year din ganun din parang tapatan din ng Thailand and Philippines, pero ang swerte natin kasi mas malayo ang narating ng pambato natin kaysa sa narating ng pambato ng Thailand. Pero noong naglabanan na rin, di ba, yung girlfriend ni Mr. Intercontinental, ni Mr. International from Thailand, ang alam ko from Miss Intercontinental din yon at nanalo ngayon ng bonggang-bongga. So ngayon, looking forward ako kung ano ipapakita ng kandidata natin at kung paano nga ba kakabog. At ganoon din si Thailand. So good luck sa kanila and laban Philippines. So diba? So sa ngayon talaga ang
ang tapatang Thailand and Philippines talaga, no? Pero good, ano naman, good competition naman. Kumbaga parang friendly competition sila, no? So, good luck. Oho, so kaabang-abang yan. Pero eto nga ang sumunod, kaabang-abang din. Dahil, syempre, ang MGI All-Stars ay talagang bongga din ang tapatan ng Pilipinas at ng Vietnam dahil parehas galing at reyna sa international queen. Oh, so anong masasabi ko dyan? Ang masasabi ko dyan ay nako, nakakaloka yan. Oho, sobrang malakas din ang tapatan ni Pusha at saka ni Vietnam, di ba? Pero kasi ang maganda dito, si Pusha hindi pa lumalaban. Hindi pa lumalaban yung ating international queen sa any pageant na male pageant. So, dito pa lang, first time pa lang. And then, babaihan din talaga kung ganda ang pag-uusapan. Ay, maganda naman din ang pambato natin. At feeling ko, may ibubuga talaga siya sa MGI All-Stars. So, ngayon, yung pambato ng Vietnam, may experience na to sa Miss Universe. Oho. Pero, hindi naman siya nag-penetrate doon. Hindi naman siya napasama sa semifinals. Kaya ang feeling ko, malakas ang pambato ng pambato natin dito sa MGI All-Stars at magandang tapatan to. Magkaalaman sa kanilang dalawa kung sino nga ba ang tunay at bubugang reyna. O, di ba? So, in fairness, maganda yan. So, let's see. So, sana dumating pa si Netherlands para kabuga talaga ng reyna. Ay, interesting. O, di ba? So, yan. Sino ba namang hindi magiging interested sa magiging laban ng mga babaihang ito? At, alam mo yun, yung pare-parehas na silang reyna. Kaya lang, ang nakakalungkot lang dito, para namang pinabaksak na rin nila yung Miss International Queen sa mga pinaggagawa nila. Kasi, sa totoo lang, ako hindi naman ako against sa kanila. Gusto kong lumaban sila. Eh, kung yun yung gusto nila, wala man tayong magagawa. Kaya lang, parang feeling ko, protektahan sana nila kasi mga reyna na sila. Kumbaga parang, bakit ba kailangan pa talaga nilang sumali dito, di ba? Pero since yun yung gusto nila, edi hayaan na lang natin sila. Ano naman ang magagawa ko kung pipigilan ko pa sila, di ba? Wala din naman. Pero kasi nandoon lang ako sa part na sana kung reyna ka na, protektahan mo yung international queen. Kasi kapag once na naghangad kang sumali sa iba pang pageant, okay lang naman yun kasi no limit naman yung mga pangarap eh. Pero make sure lang na parang alalahanin mo na, ay, Miss International Queen ako. So kailangan pag sumali ako dito, mananalo ako dito. Yun lang yung akin na parang sana isipin nila kung paano sila mananalo dito sa competition na to and hindi yung parang, oh sige, sasali lang ako kasi Miss International Queen ako, di ba? So, dapat, i-make sure mo sa sarili mo na kaya mo talagang manalo sa isang pageant. Like example, yung nagsalihan sa Cosmo, sa Universe. Alam ko na pero kahit man lang sana sa semifinals na ilusot nila yung mga sarili nila kasi importante yon. Kumbaga parang, to protect talaga yung title nila, no? Na parang, title holder ako dito. So, hindi mo ako pwede basta-basta patumbahin yung ganon. Pero, kung parang hindi ka sigurado, ay di mo ka lang sumali. Yung mga tipong ganon. Panatilihin mo na lang yung pagiging reyna mo. Like example, si Bayot, di ba? Parang hindi siya sumasali sa ibang pageant kasi kontento na siya at alam niya na reyna na siya. Go, 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 go lang. Ko, bahala kayo dyan. Di ba? Kasi parang mas maiintindihan ko kung halimbawa runners-up ka, halimbawa etong si Lars, gusto niya sumali dyan. Galing siya sa Miss Intercontinental Queen, top 6 lang naman siya doon. Kumbaga parang top 6 yung narating niya doon, tapos sasali siya dito, pag na-semifinal siya dyan, level up yung beauty niya. At kapag nanalo siya, bongga, di ba? So yun, yung kumbaga, wala kang panghihinayang kung matalo ka man, parang, ay kung umuwi ka na luhaan, parang okay lang, walang problema, at hindi naman nag-downgrade yung Miss International Queen. At guys, sinasabi ko, hindi dahil sa ayaw kong sumali sila. Sinasabi ko kasi reyna na sila sa International Queen. And I love Miss International Queen. So parang gusto ko lahat ng trans doon sumali at palaguin natin. Kumbaga tulungan natin na
mayroong isang pageant na pan-trans na talaga tatangkilikin ng hindi lang ng mga trans, kundi ng buong mundo. Di ba? So, yun lang yung gusto ko. Kaya sabi ko, pag queen ka na, sana, hinay-hinay lang sa pagsali kasi parang, hindi porkit reyna ka. Kumbaga, parang, feeling mo, ay, okay na ako dito. Sige, pumunta ako dito. Tapos bigla kang natalo. Sayang naman, di ba? Yung pagiging reyna mo. Yun lang yung akin, ha? Hindi ako galit sa mga trans. I love them and I support them. Pero, sabi ko nga, kung gusto nilang sumali, go, 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 go lang. Di ba? So, yun. Ay, nako. So, abangan na lang natin kung anong mangyayari sa kanila. I hope na sana makarating talaga sila sa dulo ng kompetisyon. Ganon! Nakakaloka sa ulo. Anyway, ito ang mas nakakaloka. Fatima nagsalita na. O, di ba? Kasi matagal-tagal na rin naman nananahimik si Fatima. So ngayon nagsalita na siya. Sabi niya, I hope they remember me like the girl who wasn't afraid to speak up, to defend her value, to show her true self. Yan. So, nakakaloka naman si Fatima. May pag ganito pa. Charot. So, ako naiintindihan ko si Fatima kung saan nanggagaling yung hugot niya. So, ako kasi, ang Miss Universe kasi isang Miss Universe. So, inaabangan natin siya taon-taon dahil gusto natin malaman kung sino nga ba ang ipapanalo nila. Kung empowered nga ba ang ipapanalo. Tapos, dito kasi nakaka-inspired kasi talaga yung mga girls. Hindi lang dahil sa magaling kang magsalita. Hindi lang dahil sa maganda ka. Kundi, yung kabuuan mo bilang reyna. Di ba? So, tinitignan natin dito. Syempre, kung ikaw ba ay anong tawag dito? Empowered woman nga. Kumbaga para the way kung paano ka mag-present, o yung execution mo. Kasi yan talaga yung isa sa mga tinitignan talaga ng mga tao na parang, ay, magaling ba yung execution niya? Ay, palaban ba yung reynang to? Ay, bongga ba yung mga pinakita niya, di ba? At higit sa lahat, yun talagang masasabi mo na you are Miss Universe. Kasi ang daming kandidata sa Miss Universe, sa totoo lang, lahat sila magaganda. Lahat sila Diyosa. Pero ang hindi ko naiintindihan, si Fatima, maganda siya, pero punong-puno siya ng drama, punong-puno siya ng kalungkutan. Parang feeling ko, siya yung Miss Universe. Kasi di ba sila Irish naman, hindi rin naman pala salita, tahimik lang. Pero yung ganda nila nandoon. Pero siya lang yung Miss Universe na sobrang parang in the dark. Charot. So yun. Yung parang ang dilim, parang ang nararamdaman ko sa kanya, ang natatandaan ko, yung naghinarte siya, charot, na bigla siyang nag-walk out, nagalit siya. So, ganun pala ngayon ang nananalo ng Miss Universe, no? Kapag nag-walk out ka, empowered ka. Kapag lumaban ka at sumagot-sagot ka, reyna ka, o diba? So yun yung gusto niyang matandaan natin sa kanya, na hindi siya natatakot kahit kanino, ganon. So ako, para sa akin, may alintuntunin silang dapat sundin at dapat bilang reyna, alam mo kung paano makipag-usap, alam mo kung paano lalaban, at alam mo kung paano magsasalita. Hindi sa paraan na nakita ko na nag-iiyak ka, na parang piling mo inapi ka, nag-walk out ka, and then lumaban ka. Ay, mga tipong ganon. Pero ang fairness naman sa kanya, kasi kung ibang candidates yun, di ba? I want na get out to the competition. Ganon. Hindi ko na itutuloy yan. Pero kasi siya, in fairness naman sa kanya, parang wala lang. Tuloy lang ang laban. Eksena lang kung eksena. Kumain pa nga ng kumain, di ba? So, yun. Nakakaloka. Anyway, good luck and let's see kung ano ang makikita natin sa kanya. So, laban, Fatima. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang.
Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.